Itinuturong utak sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, posible raw na hindi nag-iisa na may ganitong modus. Sa pagsisiyasat ng GMA News, lumalabas na ang ibang questionabling NGO konektado sa isa pang babae. GMA News investigates ano ang mga irregularidad sa mga NGO na to at magkano ang nakuha nilang pork barrel mula sa mga mambabatas. May report si Trisha Zafra. Hindi maitatanggi, kontrobersyal ang mga NGO ng itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Pero hindi lang siya ang gumagamit ng ganitong modus operandi. Maaring there are other Napoleses na medyo may ibang version lang yung scheme. Sa mahigit 80 NGO na nakitaan ng irregularidad ng COA, ang KKAMFI o Kabuhayan at Kalusugang Alay sa Masa Foundation ang may pinakamaraming koneksyon sa mga mambabatas. Ito rin daw ang pinakamadalas abutan ng pork barrel ayon sa isang pag-aaral ng National Institute of Physics sa UP Diliman. Makikita natin na meron talagang select group of NGOs kung saan lang nire-release itong mga congressman na to. May mga grupong nabubuo based on just kung sinong congressman yung paulit-ulit na nagbigay sa kanila. Ang Pangulo ng KKAMFI, si Marilu Antonio, na opisyal din ng ilan pang maanumalyang NGO na nauna nang ibinunyag ng GMA News. Mula 2006 hanggang 2007, sunod-sunod niyang itinayo ang Kabuhayan at Kalusugang Alay sa Masa Foundation, Gabay at Pag-asa ng Masa Foundation at Kasangga sa Magandang Bukas Foundation, mga NGO na kinwestiyon ng COA sa kanilang 2012 Special Audit Report. Naging opisyal din si Marilu Antonio ng 3 pang questionabling NGO. Invalid na mga resibo, peking mga benepisyaryo at pamimeke ng mga pirma. Ilan lamang ito sa mga napansin na irregularidad ng COA sa mga NGO ni Marilu Antonio. Taong 2007, tumanggap ng mahigit 200 milyong piso ang mga NGO ni Marilu Antonio. Mahigit 300 milyon naman noong 2008 at noong 2009, mahigit 200 milyong piso. Pero maliban sa mga NGO, si Marilu Antonio rin ang may-ari ng ML Antonio Enterprise, isang supplier na ayon sa COA ay kumontrata sa mga maanumalyang proyekto ng sarili niyang mga NGO. Noong nakaraang taon halimbawa, nasa 4 na milyong piso ang halaga ng mga materyal mula sa ML Antonio Enterprise na dumaloy sa Virac bilang parte ng proyekto ng sarili niyang NGO. Kung susumahin, halos 1 bilyong pisong PDAF ang bumuhos sa mga NGO at kumpanya ni Marilu Antonio. Ilang beses naming sinubukang kunin ang panig ni Marilu Antonio sa nakarehistrong address niya sa 2 eksklusibong village sa Pasig. Yung Marilu Antonio po wala ho talaga yan. Under renovation po yung C7 po. Sinadya rin namin siya sa kanyang probinsya sa Bataan. Sabihin na lang natin kung kayong para. Sige, okay. Pero hindi nagpaunlak ng panayam ang kampo ni Marilu Antonio. Trisha Zafra, GMA News.